Good morning. So sa ating pagpapatuloy sa ating series ay natalakay natin ang physical na ating katauhan ay umaharap po tayo sa salamin para makita kung meron po ba diyang hindi ayos. Tama. Subalit, ang ating Panginoon ba, makikita ba natin sa ating magharap sa salamin? Ang kanyang image and likeness. So, paano po natin malalaman? Kailangan natin alalahanin na mayroon tayong dalawang katauhan. Ang ating pisikal na katauhan, panlabas na pagkatao, at ang ating spiritual na katauhan, panloob na pagkatao. Ang ating pisikal na katauhan ay mula sa ating pisikal na magulang. Ngunit, ang ating spiritual na katauhan, sino nga ba ang lumikha? Ayan. Pangalawa, God who formed spiritual within a man. So, yan po. So, ibig sabihin, ang kanyang espiritu ang kanyang espiritu ay sa pamamagitan ng pisikal na tao ay nagkakaroon. Kumbaga, nalilikha ang isang tao na mayroong espiritu. So, ibig sabihin ang Diyos po ang lumikha noon. Kaya po mabasa po natin sa Zechariah 12 verse 1, sinasabi dito na ang Diyos ang siyang lumikha ng espiritu ng tao. Tama? Ito ang katangi-tangi sa ating mga tao. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo ay may nilikha na may espiritu. So, yan po. Nakita natin na ang entity ng Diyos ay spirit. Yun. Kaya naman, sa pagitan ng ating pisikal na katauhan at spiritual na katauhan, sa mata ng Diyos, lubusang mahalaga ay ating espiritu. So napakahalaga po sa Diyos ang ating spiritual or espiritu. Dahil ang espiritu natin ay nangingibabaw kumpara sa ating pisikal na karanasan. So, tama. Ngunit, ang ating spirit ay ating napapabayaan at hindi nabibigyan ng kaukulang pansin. Pisikal kaya natin ang makita kung sino ang kamukha natin. Magulang. Ngunit, spiritually, kaya ba natin matukoy gamit lamang ng pagharap sa salamin? So, sa tingin nyo po. Pangatlo, what do we need to be created in God's image and likeness? So, ano po ba ang sa tingin mo? Kinakailangan po ba na tayo ay maging image na na-create, image and likeness na nilikha ng Diyos? Unawain natin ang kinakailangan upang maging sigurado tayo na maging kalarawan at wangis ng Diyos. Tama. In John chapter 1 verse 1 to 4, sinasabi dito na ang Diyos ay ang kaniyang salita. At ang salita ay ang Diyos. Ito ang buhay na nagbibigay ng liwanag. So, kung matatanggap natin ang salita sasama sa atin ng Diyos, ay matatanggap natin ang buhay at liwanag. Kaya kailangan ng ating espiritu na nalikha ng Diyos ang kanyang salita. Ang Diyos na espiritu na hindi natin nakikita ay ibibigay sa atin ang salita upang makilala natin na siya kaya ang salita. Magsisilbing salamin upang makita kung tayo ay kalarawan at kawangis ng Diyos. Binubuhos ng Diyos ang kaniyang puso, kaisipan at plano sa kaniyang salita.
Ngunit hindi ibig sabihin na tayo ay may may Biblia ay automatic na tayo agad ang kawangis ng kalarawan ng Diyos. So, tapusin po natin dito sapagkat mahaba na. So, ipagpapatuloy muli natin. So, magandang umaga sa ating lahat.